Dalawang bagong barko po ng pamalaan na pinasinayaan ngayong araw, ang mga ito po ay inaasang magagamit sa pagpapaigting ng sea-related operations sa Pilipinas. Ang sentro ng balitang yan hatid sa atin ni Julius Disamburon. Live, Julius. Alex, magandang tanghali sa iyo. Ito na sa aking likuran yung dalawang bagong floating assets ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa bahagi ng Maritime Industry Authority, Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy. Ang dalawang 50-meter offshore multi-mission vessel ay karagdagan sa mga floating assets ng DA at BIFAR na siyang makakatulong sa pagpapaigting ng patrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas at pinalakas na kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Paliwanag naman ng Philippine Coast Guard, inirekomenda ng Department of Agriculture na maglayag at magpatrolya ang dalawang barko sa Philippine Rise, West Philippine Sea at Sulu Sea. Nasa okasyon din si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Dito ay kinilala ng kalihim ang naging kontribusyon ni dating BIFAR Undersecretary Asis Perez sa adhikaing pagbuo ng nasabing vessel na sinimulan ng nakaraang administrasyon ng DA at BIFAR. Ayon naman kay Agriculture Secretary Manny Piñol, tatawaging ang MMOV 5001 na Lapu-Lapu vessel habang ang MMOV 5002 ay Francisco Dagohoy vessel. Iniulat din ni Piñol na nagkakahalaga ng tig 250 milyong piso ang bawat isa na multi-mission vessel ng DA at ng BIFAR. Binuo ang dalawang multi-mission vessel ng Josepa Slipways Incorporated ng Navotas City, kaya hindi ito may kakaila na ito ay tunay na gawang Pinoy. Sa pag-iikot po ng PTV News kasama sina Secretary Piñol, Secretary Lorenzana at Undersecretary Commodore Eduardo Gongona, halos nakaposisyon na po itong mga kagamitan o ilang kagamitan sa sasakyang pandagat, pati na din yung makina nito. Kumbaga, finishing touches na lamang po ang binubuo ngayon. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Commodore Joel Garcia ng Philippine Coast Guard at Secretary Piñol ng Department of Agriculture. May po tayong tinatawag na 10 pang BIFAR MCS. So ibig sabihin, itong mga vessel po natin, pwede po itong stand alone. At kung kinakailangan po, katulad mga malawakang pagpatrolya sa ating Philippine Rise, ay kung kailangan 2 o 4, kasama po yung mga MCS po ng BIFAR, ay gagawin po natin. At of course, ayon po sa direksyon at direktiba ng ating pong kalihim ng agrikultura at ng ating direktor ng fisheries. Actually, meron sana kami proposal for 2018. Medyo naipit ng konting budget namin. But I'm seeking the help of Congressman Toby Chanco na kung pwede masingitan kami maski good for four ships lang for next year. Mga 1 billion. By the way, I was informed by Commodore Garcia na itong klaseng mga barko na ito, kung binili natin abroad ito, overseas, this would cost about 750 million. So yung isang barko na import, 3 barko na magagawa natin sa Pilipinas. So ganyan kalaki ang katipiran kapag dito natin ginawa sa Pilipinas itong mga barkong ito. Maninindigan din ang DA at BIFAR sa kanilang mandatong tapusin ang pamamayagpag ng iligal na pangingisda sa ating mga teritoryo para mapataas ang fisheries production sa ating bansa. Inaasahan namang makukomisyon ang 2 barkong pampatrolya ng DA at BIFAR sa katapusan po ng Oktubre ngayong taon, kung saan ay kasama si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o di kaya maisabay po ito sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Yan ang pinakauling balita live mula pa rin dito sa Navotas City. Julius Disamburon para sa Bayan. Okay, thank you, Julius Disamburon.